Matagumpay nga po mga idol na natalo ng Team USA ang France sa kanilang game ngayong araw para tuluyang makuha ang gintong medalya sa Olympics. At pagkatapos nga po ng kanilang laban, pinarangalan bilang Olympic MVP sa unang pagkakataon si LeBron James matapos siyang mag-average ng 14 points per game, 6.8 rebounds at 8.5 assist. Yes mga idol, all-around performance at consistency. Uulitin ko lamang mga idol, consistency ang naging rason bakit nakuha niya ang kanyang kauna-unahang Olympic MVP award sa kanyang basketball career. At dahil dyan, halos lahat ng klaseng MVP award nakuha niya na sa pagiging NBA MVP, Finals MVP, NBA All-Star Game MVP at NBA In-Season Tournament MVP. Yes mga idol, hinakot nga po niya ang lahat ng mga ito at inilagay sa kanyang resume at achievement. Kaya siya na nga ang una at nag-iisang player sa history na nakagawa ng ganyang klaseng achievement. Bukod nga po mga idol sa pagkakakuha ni LeBron ng Olympic Gold Medal at MVP, nakasali na rin naman ito sa inilabas na Best of 5 ng Olympics kung saan nakasama niya sina Dennis Schroeder, Nikola Jokic, Victor Wembanyama at Stephen Curry na siyang literal nagsalba sa Team USA sa semis laban sa Serbia at sa kanilang gold medal game kontra sa France. Yes mga idol, gamit ang kanyang clutch 3-pointer, sinelyuhan nila at natupad ng USA ang kahilingan ng mga fans na ialay ang ganito o gintong medalya para sa araw ni Kobe Bryant na August 10, 2024, which is pinagsama-sama dito ang lahat ng jersey na ginamit nito. At dahil nga sa naging performance ni Curry sa Olympics, nagsimula nga pong mag-ingay ngayon ang isa sa mga hater ni LeBron James na si Skip Bayless. Ayon nga po sa naging post nito, si Stephen Curry nga daw ang tunay na dahilan bakit nanalo ang USA ng gintong medalya, kaya mas nararapat nga daw talaga ito na makatanggap ng MVP kesa kay LeBron. Binuhat lang naman nga daw ni Curry at wala nga daw siya, hindi sila mananalo sa Olympics. Sa madaling salita, mas mabigat nga daw ang binibitawang 3-pointer ni Curry kumpara sa triple-double ni LeBron James. Samantala, kung inyong matatandaan, bago pa man magsimula ang Olympics, may lumabas na nga pong balita na 3 bansa ang pinagpipili ang paglaruan ni Embiid, which is ang Cameroon, France at ang USA, since meron rin naman nga siya ditong passport. Ngunit sa huli, nakapag-desisyon siya na maglaro sa Team USA dahil naniniwala ito na mas mataas ang kanilang tsansang manalo ng gintong medalya. Ayaw rin naman nga po niya na maglaro sa France gayong masasapawan at mag-aagawan lamang sila ng pwesto ni Rudy Gobert at Victor Wembanyama. Kaya mas mabuti na lamang ang sumali ito sa USA para gawin siyang starting center. At sa kaswertehang palad, sa naging desisyon nito, nakuha niya ang kanyang unang gintong medalya. Ngunit ayon sa lumabas na balita, ngayong araw mismo, hindi na rin naman nga magtatagal pa ang pananatili ni Embiid sa USA matapos sabihin ito na harap-harapan ng media na balak nga po niyang maglaro sa national team ng Cameroon sa darating na 2028 Olympics na gaganapin sa Los Angeles. Yes mga idol, bagamat maglalaro pa siya next Olympics, hindi na nga ito para sa Team USA. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.